Good morning po, magandang umaga ulit sa lahat and welcome to my channel. Ako po si OG De Leon at nandito na naman po tayo sa ating Bible reading ngayong umagang ito. So nandito na po tayo sa 2nd Chronicles, sa pangalawang kronika. So sabi dito sa chapter 1, naging matatag ang paghahari ni Solomon na anak ni David sapagkat pinagpala siya ng Diyos niyang si Yahweh at pinalakas ang kanyang kaharian. Ipinatawag niya ang mga pinunong na mamahala sa libu-libo at sa daan-daan, ang lahat ng may kapangyarihan at ang buong bayan. Isinama niya ang mga ito sa burol ng Gibeon sa toldang tipan na ginawa ni Moses noong sila'y nasa ilang. Ngunit wala roon ang kaba ng tipan sapagkat ito'y kinuha ni David sa lungsod ng Jerim at dinala sa Jerusalem. Sa toldang itinayo niya roon ang nasa Gibeon sa harap ng tabernakulo ni Yahweh, ang altar na tanso na ginawa ni Bezalel, anak ni Uri na apo ni Hur. Pagdating sa Gibeon, nag-alay si Solomon ng 1,000 handog na susunugin sa altar na tanso na nasa loob ng toldang tipan. Kinagabihan, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, "Sabihin mo kung ano ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo," sabi ng Diyos kaya Haring Solomon. Sumagot si Solomon, "Napakabuti ninyo sa akin amang si David at ngayon ay ginawa ninyo akong hari, kahalili niya. Panginoong Yahweh, natupad sa akin ang pangako ninyo sa kanya. Ginawa ninyo akong hari ng isang lahing sindami ng alikabok sa lupa. Kaya ngayon ang hiling ko bigyan ninyo ako ng karunungan at kaalaman upang mapamahalaan ko ang bayang ito. Kung hindi, paano ko mapapamahalaan ang malaking bayang ito?" "Mabuti ang hiling mo," sagot ng Diyos kay Solomon. "Hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan. Hindi mo hiniling ang kamatayan ng iyong mga kaaway o pahabain ang iyong buhay. Sa halip ang hiningi mo karunungan at kaalaman sa pagpapalakad sa bayang ito na niloob kong pagharian mo. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hinihingi mo, at hindi lamang iyan, ibibigyan pa kita ng kayamanan at karangalan na kailanmay hindi nakamtan ng mga haring nauna sa iyo at hindi makakamtam ng mga susunod pa sa iyo." Pagkatapos sumamba sa Gibeah, bumalik si Solomon sa Jerusalem at siya ay naghari sa Israel. Nagtatag si Solomon ng isang hukbong binuo ng 1,400 karwahe at 12,000 mga ngabayo. Ang mga ito ay tinalaga niya sa mga bayang himpilan ng mga karwahe at sa Jerusalem upang bantayan ang hari. Sa panahon ng paghahari ni Haring Solomon, ang ginto at pilak sa Jerusalem ay naging pangkaraniwan lamang na parang bato. Ang kahoy na cedar ay naging sindami ng sikamor sa paanan ng mga burol. Ang mga kabayo niya ay galing pa sa Ehipto at sa Cilicia na nabibili ng kanyang mga tagapamili. Bumibili rin siya ng mga karwahen sa Ehipto sa halagang 600 pirasong pilak ang isa at sa 100 pirasong pilak naman ang isang kabayo. Ang mga ito ipinagbibili naman niya sa mga hari ng mga Hiteo at mga Arameo. Sabi sa chapter 2, nagpasya si Solomon na magtayo ng templo sa kung saan ay sasambahin si Yahweh at palasyo para sa kanyang sarili. Naglagay si Solomon ng 80,000 katao na tagatibag ng bato sa kabundukan, 70,000 taga-hakot at 3,600 tagapamahala sa
Pagkatapos ay sumulat siya kay Haring Hiram ng Tiro na ganito ang sinasabi. Sabi, kung paano ninyo pinakitunguhan ang aking amang si David ay pinadalhan ninyo ng mga kahoy na cedar at ginamit niya sa pagtayo ng kanyang palasyo. Gayon din po sana ang gawin ninyo sa akin. Ngayon po magtatayo ako ng isang templo na kung saan ay sasambahin ng aking Diyos na si Yahweh. Magiging banal na lugar iyon para sa kanya bilang dakong sunugan ng insenso at pag-aalayan ng tinapay at handog na susunugin sa umaga, sa hapon, sa araw at pagpapahinga sa pista ng bagong buwan at sa mga takdang pista ni Yahweh na aming Diyos, sapagkat ito'y inutos sa Israel magpakailanman. Malaki ang templong ipapatayo ko sapagkat mas dakila ang aming Diyos kaysa alingmang Diyos. Ngunit sino nga ba ang makapagtayo ng isang templong maaaring tirhan ng niya gayong maging sa kataas-taasang langit ay hindi siya magkasya? At sino naman ako upang ipagpatayo siya ng templo? Ang ipapatayo ko'y isa lamang templo, pagsusunugan ng mga handog sa harap niya. Kaya kung maaari padalhan ninyo ako ng isang taong mahusay sa panday ng ginto, pilak, tanso at bakal, sanay humabi ng mga tela kulay ube, pula at asul, at mahusay din naman sa pag-ukit. Siya ang mamamahala sa aking mga manggagawa rito sa Juda at sa Jerusalem. Sa mga tauhang ihanda ng aking amang si David, padalhan din ninyo ako ng mga kahoy na cedar, cypress at alagum na galing sa Lebanon. Alam kong bihasa ang mga tauhan ninyo sa pagputol ng kahoy sa Lebanon. Magpadala ako ng aking mga tauhan upang tumulong. Maraming kahoy ang kailangan kong ihanda sapagkat malaki ang kahanga-hanga ang templong aking ipatatayo. Ako ang bahala sa pagkain ng inyong mga tauhan. Magpaputol ng kahoy. Bibigyan ko sila ng 20,000 malaking sisidlan ng puno ng trigo, 20,000 puno na trigo, 20,000 malaking sisidlan na puno ng cebada, 2,000 malaking sisidlan ng puno ng alak at 2,000 malaking sisidlan ng puno ng langis. Ganito naman ang sagot ni Haring Hiram, dahil sa pag-ibig ni Yahweh sa kanyang bayan, kayo ang ginawa niyang hari. Purihin si Yahweh ang Diyos ng Israel na lumikha ng langit at lupa. Binigyan niya si Haring David ng isang anak na matalino, may karunungan at kaalaman, na siyang magtatayo ng templo ni Yahweh at ng kanyang palasyo. At ngayon papupuntahin ko dyan si Huram, isang taong matalino at mahusay sa lahat ng trabaho. Ang ina niya ay mula sa lipi ni Dan, taga Tiro naman ang kanyang ama. Isa siyang mahusay na panday ng ginto, pilak, tanso, bakal, bato, kahoy. Sanay siyang humabi ng mga kagamitang bato. Sanay siyang gumawa ng mga kagamitang bato, kahoy, at bihasa siyang humabi ng mga telang kulay ube, pula at asul, at ng linong mamahalin. Magaling din siyang umukit ng anumang uri ng disenyong ipagagawa sa kanya. Kaya niyang gawin ang anumang iutos ninyo sa kanya, kasama ng mga manggagawa ninyo at ng inyong mahal na amang si David. Kaya ipadala na ninyo rito ang trigo, cebada, langis at alak na inyong pangako, at magpapaputol na kami ng lahat ng kahoy na kailangan ninyo mula sa Lebanon, at palulutangin namin sa dagat ang mga kahoy hanggang Jopa. Buhat naman doon ay kayo na ang maghahakot patungo diyan sa Jerusalem.
ipinakuha ni Solomon ang bilang ng lahat ng dayuhan sa Israel tulad ng ginawa ni David, at ang nabilang nito ay 153,600 dayuhan. Inatasan niya ang 70,000 sa paghahakot at 80,000 sa pagtitibag ng bato sa bundok. Ang 3,600 naman ay ginawa niyang tagapamahala ng mga manggagawa. Tapos nandito na yung ang templo sa Jerusalem. Ang templo ni Yahweh sa Jerusalem ay sinimulang itayo ni Solomon sa bundok ng Moria sa gikan ng Jebuseyong si Orman. Inihanda ni David ang pook na iyon matapos ipakita sa kanya ni Yahweh. Sinimulan niya ang pagtatayo noong 2 buwan ng 4 na taong ng kanyang paghahari. Tapos nandito ang mga sukat. Ilagay dito ang mga sukat ng templo, no? Ng mga pintuan, yung haba, yung metro, yung sa portiko. Nandyan ang mga sukat. Binalutan niya ng lantay na ginto ang loob nito. Binalutan niya ng lantay na ginto ang loob nito. Pinalibutan pa niya ito ng mga magagandang batong hiyas at gintong galing sa Parvian. Binalutan niya ng ginto ang mga biga at hamba ng mga pinto at mga dingding ng templo. Pinaukitan pa niya ang mga dingding ng mga larawan ng kerubin. Tapos andyan yung sukat uli, yung kilo ng mga ginto, no? Nandyan na binalot din ng ginto ang mga dingding ng mga silid sa itaas. Nagpagawa siya ng 2 rebultong kerubin na yari sa kahoy sa loob ng dakong kabanal-banalan. Binalot din ito ng ginto. Yung napakalaking kerubin na yun, binalot yun ng ginto. At sa harap ng templo, nagtayo siya ng 2 haligi na 16 na metro ang taas, at ang taas naman ay pinakabitan nito sa itaas ay 2.5 metro. So, ganun kalalaki yung mga gumawa, no? Gumawa rin siya ng malaking ipunan ng tubig na yari sa tanso. So, malaking ipunan ng tubig, no? Maaaring maglaman ito ng 3,000 balding tubig. So, gaano kalaki yung ipunan ng tubig na yun, Maaring maglaman ito ng 3,000 balding tubig. Tapos nagpagawa rin siya ng 100 mangkok na ginto, no? At marami pang iba, mga kutsara, tinidor, pala, no? Patayan ng kandila, yung kandila, di ba? May parang maliit na yung sinusuklob na ganun. Nagpagawa rin siya noon, Sa dami ng mga kagamitang ito na ginawa ni Solomon, hindi na matiyak ang kabuuang timbang ng ginamit na tanso. Pinagawa rin ni Solomon ang mga kasangkapan sa loob ng templo ng Diyos, ang altar na ginto, ang mga mesa para sa tinapay na handog, no? Ganun ang kanyang mga pinagawa. Ayan, sabi dito, ang mga ilawang lantay na ginto, pati ang mga ilawang dapat sisidlan sa harap ng dakong kabanal-banalan ayon sa kautusan. Ang mga palamuting bulaklak, ang mga ilawan at mga sipit na pawang gintong lantay, ang mga pamatay ng ilaw, mga palanggana, mga lalagyan ng insenso at mga lalagyan ng baga at pawang lantay na ginto, pati ang mga pinto ng templo at ang dakong kabanal-banalan ay binalot din ng ginto. So, napakaraming ginto, pilak, tanso, kahoy, bato na ginamit nila sa pagpapagawa pa lang ng templo, no? Binigyan talaga ng matinding karunungan, o talagang sasabihin natin na wala na sigurong magkakaroon ng ganong klaseng karunungan kundi si Haring Solomon, dahil Diyos ang nagbigay. Alam niyo, sa atin din, sa Diyos din naman galing ang lahat, no? Lahat ng bagay na narito na nakikita natin ay sa Diyos yan galing. Diyos ang gumawa niyan. At ang ating kalakasan, katalinuhan ay galing din sa Diyos. Hindi natin magagawa ang lahat ng ating gagawin
kundi dahil sa Diyos, no? Hindi natin kakayanin ang mga bagay na mahirap o gagamit tayo ng lakas, kundi galing din sa Diyos. Sa Diyos galing ang lahat, no? Lalong-lalo na kung tayo ay tatawag sa Kanya, ah, buong puso tayong lalapit sa Kanya at hihingi ng tulong sa Kanya, no? Buong puso at kaluluwa tayong lalapit, ay Kanya yung ipagkakaloob, no? Kagaya nga kahapon na yung aking nabasa sa Psalm 63, no, na papaano ba tayo mapapalapit sa ating Diyos, no? Binanggit ko yun doon sa aking video kahapon at nawa ay mapanood nyo at mapakinggan ang tungkol doon sa Psalm 63 na yun. Napakaganda na po. Yun nga, no, yung napakaganda ng ginawa ni Haring Solomon sa templo ng ating Diyos, ano. Hindi lang sa templo kundi yung nagpagawa pa siya ng kanyang kaharian, ano, ng kanyang tahanan na napakalaki, no. Tayo naman ano naman kaya ang ating magagawa para sa ating Diyos? Hindi man natin kayang gumawa ng templo na punong-puno ng ginto, no, na nakapaligid ay ginto, magagarang bato. Hindi natin kayang gawin yun, lalong-lalo na sa kagaya nating mahihirap din, no. Kundi ang magagawa lang natin sa ating Diyos ay yung purihin siya, sambahin siya, awitan siya, no. Yun ang ating magagawa at ang sundin ang kanyang mga utos na gumawa ng kabutihan. Sundin siya yung kanyang mga pinag-uutos na gumawa ng tama, ng tao sa ating mga puso. Hindi yung ay may nakakakita, gagawa ako ng kabutihan. Dapat hindi ganun. Mas maganda pa ang paggawa ng kabutihan ng hindi nakikita ng tao, ngunit nakikita ng ating Diyos. 'Di ba? Yung pagtulong sa kapwa na hindi na ibino-broadcast kung saan, no? Hindi na pinagsasabi kung saan, pero tayo tumulong ng kusang loob, tao sa ating puso, ano? Yun ay napakaganda para sa ating Diyos. Kaysa yung nakalathala pa kung saan, napabalita pa, binroadcast pa, isinare pa kung saan na tumulong ako, 'di ba? Mas maganda na yung tulong na hindi na natin kailangan i-broadcast. Basta tao sa ating puso, tumulong tayo, gumawa tayo ng kabutihan, gumawa tayo ng tama, na kahit walang nakakakita, ano, kahit na hindi na i-broadcast, pero ang lahat ng yon ay nakikita ng ating Diyos. At siya na ang bahalang maggantimpala sa ating ginawang kabutihan, ano. Yun ang ating maitutulong, yun ang ating magagawa para sa ating Diyos. Hindi man natin kaya magbigay ng ginto, batong mamahalin, ano, mga magagarang damit, ano. Yun na lamang ang ating gawin. Una sa ating Diyos ang sumunod sa Kanya, sa Kanyang mga kagustuhan, sa Kanyang mga ipinag-uutos, no. Sambahin natin siya, magpuri tayo sa Kanya, no. Araw-araw palagi tayo magpuri, awitan natin siya. Yun ay napakagandang regalo o bigay natin sa ating Diyos, at gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, no. Huwag tayong gumanti, sabi niya, dahil siya ang bahalang gumanti sa mga taong nagkakasala sa atin. Siya ang bahalang mag-reward sa mga taong uh, gumagawa ng kabutihan, mga taong malinis ang puso, mga taong tumutulong ng buong puso at kaluluwa, no? Yun ang kanyang minamahal, at siya ang bahalang mag-reward doon. At yun ang ating dapat ibigay. Basahin natin ang ating Biblia, kilalanin natin siya, sundin natin ang kanyang mga sinasabi at inuutos, at gumawa ng kabutihan sa kanya. At higit sa lahat, magpuri, magpasalamat, sumamba, awitan siya, no? Yun ang ating magagawa. Yun ang napakalaking bigay natin para sa ating Diyos, ang sumunod ng totoo, gumawa ng kabutihan, magmahalan ng totoo, magpatawad sa mga nagkakasala sa atin, at magpakumbaba. Yun ang ating regalo sa ating Diyos. Sigurado, pagpapalain niya tayo, at doon natin siya makikita, doon tayo lalapit ng gusto sa Kanya, at siya naman ay lalapit din sa atin. Salamat, salamat. Tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa at nagbigay ng lahat ng bagay na meron sa aming mundo, O God.
Salamat sa buhay na ipinagkaloob mo po sa amin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Lord, salamat sa iyong mga salita na aming narinig at nabasa na naman ngayong umagang ito. Salamat Lord dahil kami nagkaroon na naman ng matatag na pananampalataya, naging matibay na naman ang aming pananampalataya at nagningas na naman ang aming pananampalataya sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyong mga salita na nagpatatag na naman sa amin, O God. Na sa aklat na to na ginawa ni Haring Solomon na napakarami na bagay na ginawa niya para sa inyo. Hindi man kami makapagbigay ng ginto o mamahaling bato, O Diyos. Kagaya nga ng sabi mo, Lord, kami lamang ay manalangin, ibigin ka ng taos puso, ng buong puso at kaluluwa, O Diyos. Kami sumunod sa iyong mga kagustuhan, sa mga iyong sinasabi, Lord. Yun ay magandang regalo na namin para sa iyo, yung magmahalan ng buong mundo sa iyong pangalan, magpatawaran sa mga nagkakasala at magpakumbaba sa bawat isa. Huwag gumanti sa mga taong nagkakasala dahil ikaw ay nandyan, nakikita mo ang lahat, O Diyos. Salamat Lord sa iyong kabutihan at pagmamahal, paglingap sa bawat taong iyong minamahal, sa lahat ng taong iyong minamahal, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Thank you for everything you gave us, Father God. And please always bless us all, O Lord God. Lord, sa NCOV na to, alam ko po na hindi nyo napapayagan ito ay dumami pa at marami pang mamatay, mahawa magkasakit. Lord, maraming nag-aalala. Pero ang pag-aalalang yun, alam ko'y aalisin mo, lumapit lamang kayo. Lumapit lamang kami sa inyo, O Diyos. Papawiin mo ang aming mga pag-aalala, O God. Ng aming mga suliranin, ay aalisin mo. Kami lamang ay buong puso at kaluluwang lumapit sa iyo, O God. Lord, alam kong lilinisin mo na ang aming mundo. Tatanggalin na ang virus na yan. Magkakaisa ang mga tao sa paggawa ng kabutihan at tama. Magkakaisa ang mga tao, ang mga scientist sa paggawa ng gamot na yan upang maging maayos na ang mundo, O God. Magkakasundo-sundo ang mga presidente, ang mga kapulisan, sundalo, doktor, nurse. Magiging mabuti sila, O God. Una para sa inyo, ang mga frontliner, Lord. Alam ko magiging mabuti rin sa kanilang kapwa. Salamat, Lord. Lagi mo pong hipuin ang aming mga puso't isipan na gumawa lamang ng tama sa isa't isa, O Lord. Lalong-lalo na po sa inyo na aming Diyos, O God. Lord, we claim it. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng labang ito. Ito'y tinapos mo na. Kami tagumpay na sa labang ito. At magiging maayos, normal na ulit ang aming mundo. Magiging masaya, magiging masagana, at magiging tagumpay na ang lahat ng tao, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli, Lord, please always, Lord, bless us all and guide us all. Samahan mo kami't ingatan sa aming mga tahanan, lugar, O God, sa aming bansang Pilipinas, O God. Ingatan mo ang aming presidente, O Diyos. Ingatan mo ang buong mundo, O Lord. At magkaisa ang lahat ng presidente sa buong mundo na gumawa lamang ng tama, maayos at matuwid para sa inyo, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoon sa Kristo, ang aming panalangin. Dahil ito'y tagumpay na, O God. Tagumpay namin ay sunod-sunod. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen, and Amen, and Amen. Whew! Salamat po muli sa umagang ito, sa pagsama nyo na naman sa aking isa na namang Bible reading ngayong umagang ito. Salamat, salamat, at God bless po sa lahat. Muli sa mga bago pa lang sa aking channel, paki-subscribe po at i-like nyo po ang ating mga videos at click nyo na rin yung notification bell para updated pa po kayo sa aking mga i-upload pang mga videos. Salamat pong muli, mabuhay po tayong lahat, and God bless po sa ating lahat. Salamat po.